Hello po mga kawindra fanatics, mga kawindra sa YouTube, sa Facebook. Marami po ang nag-request sa akin tungkol po sa kung ano ang dapat ihanda sa year 2026 na pagsalubong ng bagong taon. Pero bago muna tayo dun sa bagong taon, ano ba ang zodiac sign o ano ba ang elemento o ano ba talaga ang 2026? Ang 2026 po ay pumapatak po ito sa isang kabayo. So hindi, isipin natin kabayo, pero napakarami pong klase ng kabayo. Meron tayong water horse, meron tayong land horse, meron tayong dito pumapatak tayo sa fire horse. Pakaintindihin nyo po huwag kayong malilito. Ang pagkakaiba lamang po sa fire horse ay ang fire horse kagaya ng isang apoy, mabilis kumalat, mabilis ang lahat ng galaw, mabilis ang lahat ng mga motivation niya. So, dun pa lang po sa word na mabilis, kinakailangan nating alamin kung ano ang do's and don't. Pagpasok pa lang at pagsalubong pa lang ng bagong taon. Sa ating mga Pilipino kasi, napaka-festive or napaka-organized tayo pagdating sa pagsalubong ng bagong taon. Ang lagi nating conceptual is ang table, di ba? So, ang table natin ngayon hindi masyadong marangya dapat ang prutas. Bakit? Kasi 5 kulay lang ang kinakailangan upang masabi natin na maka-attract tayo ng swerte. Di ba? Ang galing-galing. Dati talagang lahat ng prutas. No. By 2026, kung inyo pong mapapansin, ang 2 ay nakaluhod. 0. And then, nakaluhod uli at 6. Kapag ito po ay pinagsama-sama, ito po ay ang pananalangin o ang mga taong nakaluhod para po sa 6 na kapag sinuma may naunang 2 or 2, ito po ay 8. Ang ibig sabihin, paulit-ulit na panawagan ng swerte. Paulit-ulit na panawagan ng kung ano po ang tamang pamamaraan kasi pagod na sa kaluluhod upang humiling. So ngayon gagawin natin po ang unang paswerte. Ito po ay paniniwala pero nasa inyo po kung maniniwala kayo or hindi, pero mas mabuti na ang maniwala kaysa nothing at all, di po ba? Unang kulay dapat may green tayo. So napili ko po ay pakwan. Since unang-una, huwag kang pipili ng prutas na hindi nyo kakainin. Kasi ang year 2026, bawal po ang tapon. Kung ang unang araw pa lang itatapon nyo na ang mga inihanda nyo, you are producing bad luck. Okay? Pero dapat lagi niyong isipin sa paghahanda po ng prutas yung consumable, kakainin ng mga tao sa pamilya at the same time approaching sa inyong mga panlasa. Baka mamaya maghain kayo ng prutas na hindi gusto ng family. Ang unang nirepresent doon ay disagreement or hindi pagkakasundo-sundo. Naintindihan nyo na, ang bawat pong gagawin natin for the first step na paghahanda ng pagsalubong ng 2026 ay may mga ibig sabihin. Maniwala man po tayo o hindi, our action occurred with our aura and it possess a proper manifestation of positive energy. So, una, dahil love na love ko po ang pakwan. Ako gusto ko na nga ako ngayong katayin at kainin. Eh, siyempre, gusto ko to. So, I serve kulay green, pakwan. So, kung may iba pa kayong gusto na prutas basta green, then be it. Why should you not try? Diba? Second, mansanas. Although, kapag ako inaalok ng aking asawa, mansanas, una kong tinatanong, matamis ba? I tell you,
Pag nag-serve kayo ng matamis, even the children will love it. And even your family will love it. So, try the sweet one, okay? And it's color red. Yung mansanas na iba kagaya ng green, pwede nyo siyang i-change. Basta mayroon po kayong green, di ba? Ang sinasabi ko po ngayon dito is preparation. We are not supposing to build many fruits inside the basket. Tapos hindi naman pala siya nagmamanifest for ornamental reason lang at kakainin lang. Kung talagang gusto nyo ng the best para sa pagdating ng pagsalubong sa bagong taon, 5 prutas lang, 5 kulay lang. Kung gusto nyo damihan, di nasa sa inyo naman po, for the quantity lang. Yung sa maasim at saka yung madadagta, bawal po yun. So, etong pakwan, wala naman po itong asim, napakatamis nito. Tsaka, tatanungin nyo rin, kailangan matamis talaga. Tapos, ang mansanas na ito, red. Green, red, and meron na po akong purple. Purple ba tawag nyo dito? Basta ito, ubas to. So, for me, matamis siya, tinikman ko. Basta ako gusto ko lahat sweet sa table. And the kiwi one, ang kiwi sabi nila, naku, maasim yan. No. Actually, the kiwi, ang taste natin dyan is matamis na maasim, di po ba? So, nagaano siya, nagahalo. Pero, ang tinatanong po kasi dito yung color. I have the brown one. I have the red one, I have the brown one, I have the green one, I have the purple one, and I have the yellow one. Ito naman po isipin nyo mabuti, hindi naman yung nakita nyo dito, gagayanin nyo. Kung may iba pang kulay na dilaw, kaso nga diba, the main purpose of our putting fruits sa ating table, kinakailangan mapagsasaluhan ng buong pamilya. Why? Kasi ang unang pinakamaswerte na pagpasok ng pag-invite ng 2026 is more on family. So, lahat kakainin to ng pamilya ko. Lahat ito gusto ng pamilya ko. So, sa paghahanda noon, huwag lang po, may kulay na akong green. Kasi 5 lang po talagang kulay ang kailangan. Yung quantity, bahala na kayo kung marami kayo, didamihan nyo. Marami yan, marami. Pero 5 colors, yun lang ang kailangan sa table. Laging iisipin, gusto ng pamilya, kakainin ng lahat. Kasi after 3 days po, ng bagong taon, di po ba? Kinakailangan bago po matapos ang 3 days, na-consume nyo na yun. Huwag nyo na pong paabutin sa 4 days. Kasi para rin pong oro, plata, mata, oro. Ang pagkain naman po, kaya sinasabi kong i-consume nyo na ng 3 days. Kasi po, sa 4th days, healing na po yun. Yun po ang ibig sabihin. So, hindi po tayo basta-basta naghahanda. Napakarami pong ibig sabihin. And then, kung mapapansin nyo po, ako'y naka-red. Look at me. Pagod na po ako sa polka dots. Pero as you can see, meron akong mga diamond. So you can swipe or you can change or even you can demonstrate upon your life kung anong kulay na gusto nyo. Pero para sa akin, ang New Year ay isang masayang pagsalubong. So I'd like red. And then, puro diamond po siya. Hindi naman ako mukhang pera. Kaya di ba sabi, diamond is much more bigger than the polka dots. So, ganun lang po yun. So, depend upon you how you accept our belief and custom. But for me, yan lang po ang pinakamagandang paghahanda sa bagong taon. Preparation by color and acceptance by color. Sabi nga po, ito po ay isang paniniwala na kung na lagi naman natin pinapractice, di ba? Oras na ma-prepare nyo na po ito na pagsama-sama, medyo hiniwala-hiwalay ko lang para malinaw sa inyong mga mata. 5 colors, enough. Okay. Ngayon na po, meron naman po akong extra tip na sasabihin sa inyo. Again and again ha,
bawal ang may dagta, bawal ang sobrang asim. May nagtanong sa akin, yung pong pansampalok, actually, tama rin sa ibang country, ina-accept nila, but we are Filipino. So, yung may mga custom ng Chinese and the other, ang tama rin inilalagay nila sa mga paningit lang. Pero bihira, bihira. And peanut, may nagsasabi, paano po yung peanut? Eh, di ba may mga charm na nabibili ang peanut? Actually, ang peanut ay hindi natin pwedeng isama because tayo po ngayon ay fire horse. So, peanut is not included in our table. Please, be reminded, okay? Ano pa? Yun daw yung madagda. Papaya. May nagtanong sa akin, Madam Windra, yung po bang papaya? Actually, ang papaya, for me, and I studied it before because I am a feng shui master nga. When I was in one place, natakel nila doon na ang papaya, once na ito ay lumuha, it will also give bad luck. Which, so many times, dahil nga po pinag-aaralan ko, I prove it right. So, yung mga nagsusugal, huwag na ho kayong kumain muna ng papaya bago magsugal. Ito tip lang ho . So, kapag may pupuntahan kayo at gusto nyong okay ang mga transaction, huwag muna kayong kumain ng papaya because there is a tears. Okay? Ganon din po sa ating table. Bakit kayo magsuserve ng isang madagta or ma-tears? So, kung mahilig kayo sa papaya, itago nyo muna si papaya, kinabukasan nyo nalang kainin or January 2. It's possible. Wala naman pong mawawala kung tayo maniniwala sa ating tradisyon. Marami pa po akong tips. May isa pa po akong tips. Tingnan nyo po ito. Tingnan nyo po mabuti ito. Tatanggalin ko lang po ito. Nakita nyo po ito. Sorry. Yan. Ito po ay pwede nyong ihahain kasi green. Ipalit nyo dito. Then red, ipalit nyo sa mansanas. But this time, I have a very, very light and simple tip na makaka-encourage ng swerte. Actually, ito ay being practiced so many times. Kaya lang may maling procedure. What is the procedure? Okay. Kung makikita nyo po itong ubas, di ba minsan papasok kayo sa mga bahay, may nakikita kayong ubas sa mga pintuan. Actually, it is right. But definitely, depende sa pag-aayos po natin. For example, we are year of the fire horse again and again. Kasi 2026. All you have to do is, dahil mabilis kumalat ang isang apoy at mabilis kumilos ang isang kabayo. Kung kayo po ay maglalagay ng ubas sa mga pintuan, it should be may bilang. Yung iba po kasi nagbibilang lang sila. Actually po, ang bilang po noon ay itutugma natin sa 2026. Okay po ba? So, lalampas po tayo sa 8, magre-range po tayo ng 9 and 10. Okay, so, 10 piraso, although, ito, ubusin ko na, 10 piraso po nito, then, lalagyan nyo po siya ng isang maliit na bit na luya sa isang plastic na parang net siya. Nakikita nyo yun mga lagay ng candy or mga lagay ng net. Sama-sama po siya doon. Tapos lalagyan po natin ng luya. Yung iba nga, naglalagay pa sila ng bigas. Actually, nakalimutan ko lang pong bumili ng bigas. Yung bigas na nakaribon. Sila pong tatlo ang the best na magkakasama. Ito naman pong green. Green. Ito po ay inilalagay po talaga sa totoo lang po sa pinaka front door.
Much more better na ilagay ninyo ang ubas na green na 10 pieces sa front door. Only front door. Walang, kung wala naman kayong green, pwede na to. Pero for me and for my study, visible at talagang for the range of 80%, mas accurate pong nag-i-invite siya ng money and finances. Harap kumain. Ayan na. Ayan. Ito naman po, at saka ito, bakit? Kasi po ang horse ay may dala po siyang init ng ulo. So, wala po yung ginawa kung hindi talagang magtimpi at maglabas ng galit at emosyon. Kumbaga topakin siya. So, para hindi tayo ma-adapt natin ang pagiging topakin of that year, maglagay na ho tayo ng luya. Actually, talagang ito po ay sa mga window naman. Sa mga window. Pag front door, green na apple. Kaya yung mga may apple, grapes na apple. Actually, we don't need any luya sa green. Only this one. The red one and the luya po. Yan. Yan po ang small tip sa inyo. So, mamaya naman po, kung paano ang preparation ng table at kung paano ang good luck papapasukin or the harmonious family ng horse papasok at mag-i-invite at papasok din at mag-i-evolve sa loob ng bahay. Mamaya po yun. Abangan nyo po ang part 2.